Guys, so nandito na naman po tayo ngayon no, sa game farm para silip-silipin itong kanilang mga alaga. Dahil nga ngayong araw ay meron na naman po silang laban at dahil nga sa wala pa silang kasama, tayo po ay pinakiusapan na silip-silipin lang itong kanilang mga alaga. Dahil kung mapapansin nyo ay wala pa talaga itong bakod. So prone po siya sa mga aso and at the same time yung mga galang manok dyan baka pumasok sila dito at awayin yung kanilang mga manok. So pinakausapan tayo na sa tuwing sila ay may laban, hanggat wala pa silang kasama, tayo po yung sisilip-silip dito. Pero hindi po tayo maghapon na nandito no. During ano lang po tayo, during wala tayong ginagawa, silip-silipin lang natin, and kapag maingay yung mga manok, ayun, saka lang natin sila pinupuntahan. So, gusto kong i-share pala sa inyo yung ginawa nilang pamamaraan. Dahil nung last December or November yata is hindi sila makapagpaitlog ng kanilang mga inahin dito. Dahil ngayong klima is ibang-iba dun sa pinanggalingan nila. So, medyo mahangin at malamig dito. So, sa pinanggalingan nila is mainit. Parang nalibago yung mga manok, kaya hindi sila makapagpaitlog. Bali, ang ginawa nila ngayon na pamamaraan ay yun po yung ipapakita ko sa inyo. And bago natin mapuntahan, papaliwanag ko lang muna na itong bahay na pinagawa ay hindi pa siya totally tapos, no? Bali, itong pinakasala niya, ito po yung pansamantalang ginagamit nilang gradas, or yung dito sila nag-i-spar ng kanilang mga panlaban. So kung makikita nyo, may mga scratch pen dito, and may ano man talaga sila dito, yung mga ginagamit nila para ma-exercise yung kanilang mga panlaban. And dito sa kabila, dahil nga sa bakante pa ito, bali dito nila nilagay yung ibang mga breeders nila. So actually napakarami nilang inahin, pero ilang piraso pa lang yung nakasalang. So dito sa unang pares nga nila, ayan po yung mga sa unang pen nila may 5. Yan, dito sa pangalawa, ito po yung mga white kelso, mayroong 4 na inahin, and dito may 4 din, at saka dito sa pangatlong nila ay may 5 inahin din. So bali ang ginawa po nila ay dito nila nilagay sa kulob na area, and tinakpan talaga nila lahat ng so kung may papasok man na hangin ay konting-konti lang. And ginamit nila is itong mga scratch pen nga. So yan po yung mga ginamit nila para magkaroon siguro ng division, or para ma-purify yung kanilang ginagawang breeding. At saka syempre para hindi mag-away-away yung mga broodcock, so kailangan po talaga nilang nakaseparate. Bali, nung ginawa po nila itong style na to ay naging effective naman, dahil napakarami pong itlog na napupulot sa araw-araw. And dahil nga sa marami ring itlog na napupulot ay nagumpisa na rin po silang mag-incubate. So ayun, bali puntahan natin yung kanilang incubator. And yung dalawang incubator dito ay galing po sa akin. So pinahiram ko muna sa kanila dahil nakabakante lang. So ito po yung malaking incubator ko na ginawa noon. Bali, ang capacity po nito ay kaya po hanggang 180. Kaya lang, manual pa po siya. So, kung titingnan nyo, ayan, medyo maluwag siya sa loob. Kaya lang, siya, madilim. Bali, mayroon siyang 2 bumbilya, no, hindi lang makita. And, yung pan, mayroon din siyang pan para yung circulation ng hangin ay maganda. And ito rin po yung pinakaunang ginawa kong incubator. Bali napakarami na po nating napapisa dyan. So bali recycle lang po yung styrofoam na ginamit natin. Pero naging effective siya, no, dahil napakarami po nating napapisang sisiw dyan sa incubator na yan. At marami tayong naibenta na mga manok na napapisa natin dyan. So yung po nito, no, yung nilagay namin nung una, or nilagay nila is 49 na itlog. Bali
Nung nagkandling po, dalawa po yung walang similya. Kaya may 47 po siya. And ito po yung pinaka-latest na sinalang nila. Bali, mayroon siyang 82 na itlog. And itong pangalawa is nasa 87. So, yung dalawa hindi pa nakakandling, no? Itong dalawang incubator. And at ngayong araw, ito naman yung nakolek sa ilang inahin. 18 na inahin yata. Bali, mayroong 11 na nakolek. So, ayos na rin yung, yung percentage ng pangingitlog ngayon. Dahil nga sa panahon ngayon, talagang napakahirap pong magpaitlog ng mga manok. So, ayun no. Napakasimple yung ginawa nila pero epektibo. Pwedeng gayahin. Kahit ako siguro is gagayahin ko yun. Dahil nga sa mga native nating mga breeders ay wala pang nangingitlog. So, ayun po yung dahilan siguro. Dahil siguro sa malamig and mahangin. So, maano ko na rin no, yung mga manok nila dito na nilalaban. Bali, napakaganda rin naman po ng kanyang resulta. Bali, nung nakaraan ay nag-champion po sila. And nung nakaraan is nagtukak sila. Bali, panalo po yung isa and yung isa is talo. So, ayos yung percentage nila. Matitibay yung manok nila. Kaya lang, syempre, napapalaban din sila sa mga mas matitibay na breeders. Kaya, maganda na po yung percentage ng kanilang mga manok dito. And ayun nga no, napakaraming facilities pang kulang dito dahil nga sa kakalipat lang nila. And inuunti-unti po nilang ayusin yung kanilang area. So abangan nyo po, i-vlog din po natin yung kanilang area dahil palagi naman tayo dito. Kung kayo po mahilig sa mga panabong, so abangan nyo lang po dahil isasama din po natin yung mga manok nila dito sa ating mga vlog.